Nakarating na si Zofan sa mansyon kung saan tumakbo si Sheng An. Habang hinahanap niya ito ay hindi niya inasahan ang makikita niya sa loob ng isang sekretong laboratorio. Naisip ng ating bida na talagang hindi na nga raw makatao ang kawalang hiyaan ni Sheng An, maging ang mga miyembro nga raw pala ng Sheng family ay ginamit din ito para sa ginagawa nitong eksperimento. Naalisto si Zofan noong mapansin niya na unti-unti nang nababasag ang pinakamalaking experiment capsule na nasa loob ng laboratorio. Sinabihan ni Sheng An ang ating bida na na-late na nga raw ito ng pagdating dahil matagumpay na nga raw ang ginawa niyang pagsanib sa katawan ng Monster Emperor. Ngayon nga raw ay maghanda na lang ito para sa kanyang kamatayan. Tinanong ni Zofan si Sheng An kung pinatay ba raw nito ang lahat ng mga miyembro ng Sheng family para lang lumikha ng mga halimaw. Bakit nga raw itinatrato nito sa ganoong paraan ang mga miyembro ng sarili nitong angkan? Sumagot naman si Sheng An nang wala nga raw siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang sarili niyang mga kapamilya. Kapag wala nga raw ang dugo ng mga ito ay hindi niya magagawang makabuo ng katawan ng mga Dominator-level monster at ng isang totoong Monster Emperor. Kapag nga raw napagharian na niya ang buong mundo ay hindi na rin daw masasayang ang buhay na isinakripisyo ng mga ito. Sinabi rin ni Sheng An na ang mga matagumpay nga raw na tao ay kayang gamitin ng lahat ng paraan, ito nga raw ang pinakalamang niya sa ating bida. Dapat nga raw ay inaaral din ni Zofan kung paano siya mag-isip at nang matuto naman ito. Pero nakakapanghinayang nga lang daw at wala na itong panahon para matuto pa dahil malapit na rin itong mamatay. Hindi naman inintindi ng ating bida ang mga pagyayabang na ginagawa ni Sheng An. Hindi rin naman daw siya interesadong matuto sa walang hiya na tulad nito. Umatake na si Sheng An at sinabihan ng ating bida na kailangan ng araw nitong mamatay. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng laboratorio nang dahil sa ginawa nitong pag-atake. Napagtanto ni Sheng An na wala siyang tinamaan noong makita niya na nasa labas na si Zofan. Mukhang sinusubukan nga raw siya nitong takasan, pero hindi niya nga raw hahayaan na makalayo ito. Natuwa si Sheng An noong maabutan na nito ang ating bida, maghanda na nga raw ito sa nalalapit nitong kamatayan. Agad na inatake ni Sheng An ang inabutan niyang si Zofan. Nakaramdam siya ng pagkainis noong mapagtanto niya na isa lang palang after image ang tinamaan ng kanyang pag-atake. Nagsalita si Zofan para sabihin kay Sheng An na naroon lang daw siya sa tabihan nito. Sinabihan ni Sheng An ang ating bida na bakit ba raw takbo ito ng takbo na parang isang daga. Kung patuloy nga raw siya nitong tataguan ay uunahin na nga lang daw niyang wasakin ang buong imperial capital bago niya ito patayin. Sumagot naman si Zofan nang wala naman daw siyang balak na takasan nito, ayaw niya lang daw na mawasak ang mga katawan na nakita niya sa laboratorio habang naglalaban sila. Hindi niya nga raw ikinukonsidera na parte siya ng Sheng family pero hindi niya raw ipagkakaila na kabilang pa rin sa angkang iyon ang pumanaw niyang ina. Sinabihan ni Sheng An si Zofan nang napakamaawain daw nito. Ito nga raw ang magiging isa sa mga kahinaan ng ating bida. Nagsimula na muling umatake si Sheng An gamit ang matatalas na kuko ng bago niyang katawan. Agad namang iniangat ni Zofan ang kanyang espada para sanggahin ang pag-atake na ginawa ni Sheng An. Naharangan niya man ang matatalas nitong kuko pero tumagos pa rin sa kanyang balikat ang aura na nakapaloob sa pag-atake nito. Sinabihan ni Sheng An ang ating bida na mukhang hindi nga raw nito nakakayang iwasan ang taglay niya ngayon na bilis. Matatalo na niya nga raw si Zofan dahil hindi nga raw mabasag ng espada na gamit nito ang kanyang depensa. Sinabi rin ni Sheng An na tanggapin na nga lang daw ng ating bida ang nalalapit nitong katapusan. Sa sandaling mapatay na niya nga raw ito ay wala nang makakapigil pa sa kanya para wasakin ang buong imperial capital. Nangamba ang mga sakay ng mga helicopter na nanunood sa nagaganap na labanan sa pagitan ni Zofan at Sheng An. Hindi sila makapaniwala na si Sheng An daw pala ang nakakakilabot na halimaw na kinakalaban ngayon ng ating bida. Sinabi ni Mr. Sikong na mukhang nalampasan ng araw ng katawan na gamit ngayon ni Sheng An ang lakas ng isang Dominator-level monster. Nag-aalala siya kung magawa pa rin daw ba kayang matalo ni Zofan ang huling baraha ng walang hiyang si Sheng An. Nagsalita ang ating bida at sinabi na tama nga raw ang nabanggit ni Sheng An na hindi kaya ng talas ng kanyang espada na wasakin ang depensa ng bago nitong katawan. Pero hindi naman daw ito nangangahulugan na wala na siyang ibang paraan na magagawa. Ngayon nga raw na isasama na niya sa Ice God Sword ang kapangyarihan ng kanyang teritoryo.
Wala na nga raw karapatan pang magyabang si Sheng An dahil ibang-iba na nga raw ngayon ang magiging susunod na istorya. Agad na inatake ng ating bida ang bagong katawan na gamit ni Sheng An. Sa lakas ng kanyang pag-atake ay mabilis na naputol ang isa sa mga paa nito. Hindi makapaniwala si Sheng An sa ginawa sa kanya ng ating bida. Gamit-gamit niya nga raw ngayon ang katawan ng isang Monster Emperor, ibig sabihin nga raw noon ay taglay na niya ngayon ang pinakamalakas na kapangyarihan sa buong mundo. Pero bakit nga raw nagagawa pa ring masugatan ni Zhou Fan ang perpekto niyang katawan? Tinanong ng ating bida ang nagagalit na si Sheng An kung hindi pa ba raw nito naiintindihan. Ang katawan nga raw na ipinagmamalaki nito ay nagtataglay lamang ng kaunting kapangyarihan ng dating Monster Emperor. Wala nga raw ang mga itong kaalam-alam na nabigo ang plano ng mga itong pagpatay sa totoong Monster Emperor. Nagtanong si Sheng An kung ano nga raw ang ibig sabihin ng ating bida, ano nga raw ang sinasabi nito na nabigo silang mapatay ang Monster Emperor gayong sila mismo ang pumatay dito. Natigilan sa pagsasalita si Sheng An noong maramdaman nito ang aura ng halimaw na papalapit sa kanya. Kinakabahan na siya habang tinitingnan ang halimaw na nasa kanyang likuran. Naramdaman ni Sheng An ang napakalakas na aura ng totoong Monster Emperor, hindi siya makapaniwala na makikita niya nga ulit ito. Nagsalita si Little Gray at sinabihan si Sheng An na ibalik na nga raw nito sa kanya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Agad na inatake ni Little Gray ang katawan na gamit-gamit ngayon ni Sheng An. Doon na nila muling nakita si Sheng An dahil nalusaw na ang clone na katawan ng Monster Emperor. Hindi makapaniwala si Sheng An na ganoon lang kabilis mawawala ang hawak niya kaninang kapangyarihan. Patuloy na hinigop ni Little Gray ang lumabas na kapangyarihan mula sa winasak niyang clone ng Monster Emperor. Lumapit si Sheng An para pigilan si Little Gray sa ginagawa nitong pag-absorb, iginiit niya na kanyang araw ang kapangyarihang ito. Hindi naman hinayaan ni Little Gray na abalahin siya ni Sheng An sa pagkuha niya sa nawala niyang kapangyarihan. Agad niyang inatake si Sheng An at nang hindi na ito makasagabal pa. Hindi na rin nagtagal at tuluyan nang naabsorb ni Little Gray ang dati niyang kapangyarihan, at sa mga puntong yun ay doon na muling nagbalik sa mundo ang makapangyarihang Monster Emperor. Napapaubo na ang sugatang si Sheng An nang dahil sa tindi ng tinamo nitong pinsala. Hindi siya makapaniwala na buhay pa nga rin daw pala hanggang ngayon ang Monster Emperor. Pagkalapag ni Zhou Fan ay agad nitong sinabihan si Sheng An ng napakatanga raw nito. Napakarami nga raw sana nitong magagawa kung sa kabutihan lang nito ginamit ang taglay nitong talino at talento. Humantong nga raw ito sa ganoong sitwasyon nang dahil sa labis nitong kasakiman at napakataas na ambisyon. Kung nagpakabuti nga lang daw sana si Sheng An, sana nga raw ay marami na itong nabago para sa ikapapayapa ng mundo. May mga naalala si Sheng An matapos nitong marinig ang mga sinabi ng ating bida. Sinabihan ni Sheng Jing ang kapatid niyang si Sheng An na kapag lumaki na nga raw sila ay magkasama nga raw silang tutulong sa pag-ubos sa lahat ng mga halimaw para magbalik na ang kapayapaan sa kanilang mundo. Sumang-ayon noon si Sheng An sa sinabi ng kanyang kapatid dahil yun din ang gusto niyang gawin kapag lumaki na sila. Pero nagbago ang lahat noong lagi na siyang ikinukumpara ng kanilang ancestor sa kanyang kapatid. Sinabi ni Sheng Long na kahit nga raw higit na mas may talento si Sheng Jing ay mas malaki nga raw ang inaasahan niya kay Sheng An. Nagbigay noon ng dalawang pagpipilian si Sheng Long, tinanong niya si Sheng An kung habang buhay na lang ba raw itong mananatili sa anino ng kanyang kapatid o gagawin ito ang lahat para maging ito ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Sinabihan ni Sheng An ang ating bida nang wala nga raw itong alam sa pinagdaanan niya. Napakaswerte nga raw ni Zhou Fan at isinilang din ito na nagtataglay ng napakalaking talento gaya ng ina nitong si Sheng Jing. Wala nga raw itong karapatan na pagsabihan siya lalo na't hindi naman ito alam ang kanyang nararamdaman. Hindi na balak pang pakinggan ng ating bida ang mga sasabihin ni Sheng An kaya inihagis na niya patungo dito ang kanyang espada. Hindi na rin ito naiwasan ni Sheng An nang dahil sa labis na panghihina ng sugatan nitong katawan. Napatanong na lang ito sa kanyang sarili kung ito na nga ba raw ang kanyang katapusan, hindi niya nga raw inasahan na mamamatay siya sa mga kamay ng ating bida. Tinanong ni Zhou Fan si Sheng An kung may mga huling sasabihin pa ba raw ito, bibigyan pa niya nga raw ito ng pagkakataon na makapagsisi bago ito tuluyang mamatay. Nagsalita si Sheng An at sinabi na hindi na rin daw pala masama na si Zhou Fan ang pumatay sa kanya.
Inamin din nito na kung mas pinili niya nga lang daw na sundin ang pangarap nilang magkapatid ay baka ibang-ibang araw ngayon ang kanilang sitwasyon. Nakaramdam ng konsensya si Sheng An kaya binalaan nito ang ating bida na kailangan pa rin daw nitong mag-ingat dahil hindi nga lang daw siya ang pinakahuli nitong kalaban. Tinanong ni Zofan ang nag-aagaw buhay na si Sheng An kung ano raw ang ibig sabihin nito. Pero wala na siyang narinig na tugon dahil tuluyan ang nawala ng buhay si Sheng An. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang bangkay ni Sheng An ay napapaisip siya kung ano nga raw kaya ang ibig sabihin nito. Shout out kay Idol Gemar LVR Technical sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Tumingala si Zofan at naisip na sa wakas nga raw ay naipaghiganti na niya ang kanyang ina at ang iba pang mga tao na pinatay ni Sheng An. Pero nakakasigurado nga raw siya na hindi magiging masaya ang kanyang ina kapag nalaman nito ang sinapit ng buong Sheng family. Lumapit si Little Gray para may sabihin sa kanyang Master Zofan, agad naman itong tinanong ng ating bida kung ano raw ang problema. Nagulat si Zofan noong sabihin ni Little Gray na hindi pa raw bumabalik ang lahat ng kapangyarihan nito. Bigla na lang lumabas ang Wasp King at sinabi na napakahusay nga raw talaga ng kanyang Master Little Gray. Hindi pa raw pala bumabalik ang buo nitong kapangyarihan pero nagawa na nga raw nitong talunin ang isang napakalakas na kalaban. Pinuri rin ng Wasp King ang kanyang Master Zofan na mukhang wala na nga raw makakapantay sa lakas nito sa planetang ito, hindi na nga rin daw magtatagal at mauubos na rin ito ang mga halimaw ng mga monster caves. Tinanong ng ating bida ang Wasp King kung pinupuri ba raw sila nito para pagtakpan ang hindi nito pagsali sa naganap na laban. Nangatwira naman ng Wasp King nang hindi raw siya maaaring sisihin ng kanyang Master Zofan sa pagkakataong ito. Hindi niya nga raw kakayanin na lumahok sa isang Monster Emperor level na labanan. Tinawag ni Zofan si Little Gray at sinabi na salubungin na nga raw nila ang mga taong paparating. Lumapag na sa lupa ang mga helicopter kung saan nakasakay ang mga taong kakilala ng ating bida. Nagmadali sa pagtakbo ang isang bumabang babae. Agad nitong niyakap ng mahigpit si Zofan, salamat nga raw sa Diyos at nasa maayos na kalagayan ang ating bida. Natuwa naman si Zofan nang dahil sa labis na pag-aalala sa kanya ni Muyinyi. Sinabi ni Mr. Sikong na sayang nga raw at may girlfriend na nga raw pala ang binatang si Zofan. Sinabihan ni Sikong Yu ang kanyang lolo na nasabi na niya raw ito kanina, wag na nga raw itong magmumungkahi pa ng kung ano-ano sa kanya. Hindi pa rin halos makapaniwala si Chifei na dito na nga raw ito nagtatapos. Sinabi naman ni Zuhui na sa wakas nga raw ay namatay na ang walang hiyang si Sheng An. Kailangan na nga lang daw nilang lampasan ang lahat ng mga masamang nangyari. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng isang napakahalagang pangyayari sa military tribunal ng bansang Xina. Doon ay binabanggit na ng Chief Arbitrator ang bagong hatol na ibinigay ng kanilang hukuman. Simula nga raw sa mga oras na ito ay aalisin na ang lahat ng kaso na ipinataw kay Zuhui at maaari na rin daw agad itong bumalik sa dati nitong posisyon. Agad na binati ni Dong Quan ang kanyang kaibigan na si Commander Zuhui. Ilang taon nga rin daw itong nakulong kaya natutuwa nga raw siya na nakalaya na ito. Naging magaan na rin ang pakiramdam ng ating bida dahil sa wakas nga raw ay nalinis na niya ang pangalan ng kanyang ama. Maging si Little Gray ay masayang-masaya rin para sa kanyang Master Zofan. Kahit hindi pa nagagawa ang ibang bahagi ng Imperial Capital ay nagsagawa na agad na isang mahalagang pagpapasya ang iba't ibang miyembro ng mga War God families. Sinabi ng isang lalaki na ayon nga raw sa resulta ng kanilang botohan, ang Old Master ng araw ng Sikong family ang magiging bago nilang chairman. Sinabi ni Mr. Sikong na kahit nga raw nalipon na ang Sheng family matapos ang insidente na nangyari sa Imperial Capital, ay napakalaki pa rin daw ng tinamong pinsala ng kanilang bansa. Pero sa pag-usbong nga raw ng isang napakalakas na war god na gaya ni Mr. Zofan, iminumungkahi niya nga raw na ang Zhou family na ang pumalit sa bakanteng posisyon na naiwan ng Sheng family. Sinabi ni Mo Shanjuo na sa wakas nga raw ay napalagay na si Zofan sa katayuan kung saan talaga ito dapat nabibilang. Ngayon nga raw ay magsisimula na sa bagong henerasyon ang kanilang bansa. Sumang-ayon din si Mu Yinyi sa sinabi ng kanyang lolo. Masayang-masaya rin siya habang nakikita niya ang mga ngiti sa mukha ng ating bida. Matapos ang pagpupulong ay pinatawag naman ni Mr. Sikong ang ating bida sa loob ng Central Imperial Capital. Sinabihan ng ating bida si Old Master Sikong nang hindi na raw siya nito kailangan pang tawagin ng Mr. Zofan.
Isang araw nirerespetong tao si Mr. Sikong sa kanilang bansa kaya sanang araw ay tawagin na lang siya nito sa kanyang pangalan. Tumawa si Mr. Sikong at agad din namang pumayag sa ipinapakiusap ng ating bida. Tinanong ni Zoufan si Old Master Sikong kung bakit nga raw siya nito pinatawag, itinanong niya rin kung pag-aari ba raw ng Sikong family ang gusaling ito. Sumagot naman si Mr. Sikong at sinabi na mali raw ang iniisip ng ating bida. Kilala nga raw ang gusaling ito sa tawag na War God Building at pag-aari nga raw ito ng lahat ng mga war gods ng kanilang bansa. Nagtanong muli si Zoufan kung ano nga raw ang gagawin nila sa loob ng War God Building. Sinabi ni Mr. Sikong na inakala nga raw niya na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa B9 level sa buong buhay niya. Tinanong ni Zoufan si Old Master Sikong kung ano ba raw ang espesyal sa nabanggit nitong B9 level ng gusali. Hindi na ito sinagot ni Old Master Sikong at hahayaan na lang daw niya na malaman ito ng personal ng ating bida. Pinakilala ni Mr. Sikong na ang lalaki raw na bumabati sa kanila ay si Old Man Lin at ito nga raw ang gwardya ng level B9. Naisip ni Zoufan na ang lakas nga raw ng matandang ito ay nasa peak novice war god. Pinaliwanag ni Mr. Sikong na sa lugar nga raw na yun nakalagay ang mga treasure ng war god building, binanggit niya rin na may item nga raw doon na para sa ating bida. Hindi naman inasahan ng ating bida na yun pala ang dahilan kung bakit siya nito pinatawag. Nagulat si Zoufan noong makita nito na ang lahat ng mga sandata at kalasag na nakalagay doon ay nasa S-rank ang level o higit pa. Sinabi ni Mr. Sikong na tama nga raw ang ating bida, ito nga raw ang pinakamahalagang lugar sa War God Building at tinatawag nga raw ang kwarto na ito sa tawag na War God Treasure Trove. Nagpatuloy pa ang pagkamangha ni Zoufan habang isa-isang tinitingnan ang mga nakikita niyang S-rank item, kung ilalagay nga raw sa auction house ang mga kagamitang ito ay tiyak na lahat ng mga ito ay nagkakahalaga ng napakalaking pera. Naisip ni Old Man Lin na ang War God Treasure Trove nga raw ay maaari lang mapasok ng isang tao na may lakas na nagsisimula sa intermediate level War God, pero bakit nga raw nakapasok rin doon ang binata na kasama ni Mr. Sikong? Marahil nga raw ay may taglay itong talento kaya ganoon na lang ang pagtrato dito ng Sikong family. Napapaisip din si Old Man Lin kung isa nga ba raw talagang Starfall Warrior ang binatang ito, bakit nga raw wala man lang siyang madetect na aura mula dito? Itinuro na ni Mr. Sikong ang kagamitan na napili niya para ibigay sa ating bida. Gulat naman si Zoufan habang pinagmamasdan ang kagamitan na itinuro ni Old Master Sikong. Ang mga kagamitan nga raw na ito ay isang set ng SSS rank Divine Armor. Hindi makapaniwala si Old Man Lin na ang item na gustong ibigay ni Mr. Sikong sa kasama nitong binata ay ang pinakamahalagang Divine Armor ng War God Treasure Trove. Sinabihan nito si Mr. Sikong na kahit nga raw isa itong nirerespetong tao ay hindi raw nito maaaring gamitin ang posisyon nito para magbigay ng ganoong kahalagang item sa kasama nitong binata. Sinabi ni Mr. Sikong na matagal na panahon na nga raw silang magkaibigan ni Old Man Lin, tingin ba raw nito ay ganoong klase siya ng tao. Pero inintindi na lang din ni Mr. Sikong ang kanyang kaibigan dahil matagal na panahon na nga rin daw itong walang balita sa mga nangyari sa labas ng binabantayan nitong kwarto. Sinabi ni Old Man Lin kay Mr. Sikong na ang Triple S rank Divine Armor nga raw ay para lang sa pinakamalakas na tao ng kanilang bansang Zina. Kung gusto nga raw itong ibigay ni Mr. Sikong sa kasama nitong binata nang wala siyang pahintulot, ay bigyan nga raw siya nito ng isang magandang paliwanag. Iginiit din ni Old Man Lin na bilang tagabantay nga raw ng War God Treasure Trove ay hindi niya nga raw hahayaan si Mr. Sikong na gawin ang binabalak nito. Natawa si Mr. Sikong sa naging reaksyon ni Old Man Lin, sinabi niya dito na wala na nga raw sa buo nilang bansa ang maaaring magmayari sa SSS rank Divine Armor bukod kay Mr. Zoufan. Napaisip si Old Man Lin kung tama ba raw ang rinig niya na tinawag na Mr. Zoufan ni Old Master Sikong ang kasama nitong binata, doon na niya itinanong kung sino nga ba raw talaga ito. Sinabi ni Mr. Sikong na lagi nga raw na nakabantay si Old Man Lin sa underground area kung saan nakalagay ang War God Treasure Trove kaya wala itong alam tungkol sa nangyayari sa labas. Doon na ikinwento ni Mr. Sikong ang trahedya na kinaharap ng Imperial Capital nang dahil sa 4 na Dominator-level monster at napakaraming Monster Kings. Si Zoufan nga raw ang nakagawa ng paraan para malampasan nila ang kinaharap nilang trahedya, at ito na nga raw ngayon ang kinikilalang pinakamalakas na tao sa kanilang bansa. Sinabi ng ating bida na kahit nga raw totoo ang mga sinabi ni Old Master Sikong,
ay nakakaramdam nga raw siya ng hiya kapag nakakarinig siya ng papuri sa harap ng ibang tao. Hindi halos makapaniwala si Old Man Lin sa impormasyon na sinabi sa kanya ni Mr. Sikong, paano nga raw magagawa ng binatang ito na talunin ng mag-isa ang 4 na Dominator-level monster na nanggulo sa Imperial Capital.